Magandang araw po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Logan McClane. Matapos nga na umalis ni Logan sa Kapitolyo ng Grandia ay agad siyang pumunta sa isang tower. Pagpasok niya ay agad niyang naabutan ng isang nagbabantay na natutulog. Tinawag niya ito at medyo natagalan pa bago damilat ang nagbabantay. Pero nang napansin niyang may tao sa harap niya ay agad itong nagulat at bumangon. Binati niya si Logan. Maligayang pagdating daw dito sa Earth Tower ng Grandia. Pero habang tinititigan si Logan ay agad itong nadismaya. Akala daw niya ay isang noble na ang kanyang customer, pero nakasuot lang ito ng mumurahing damit. Sinabi ni Logan na bibili siya ng mga magic scrolls. Sa isip ng nagbabantay, tama nga siya, hindi nagpunta dito ang lalaki para kumuha ng mage, kung hindi ay para bumili ng mga scroll lamang. Biglang sinabi ni Logan na 150 collapse magic scrolls ang bibilhin niya. Biglang nalito ang lalaki sa sinabi ni Logan. Walang magawa si Logan kung hindi kunin ang isang piraso ng papel sa kanyang bulsa at ibinigay sa nagbabantay. Ito daw ang patunay ng kanyang pera na ibinigay ng Cooper's Bank. Tiningnan ito ng lalaki at binilang ang laman ng account ni Logan. Nag-iba ang mukha niya nang makitang 7 milyong ginto ang pera ni Logan. Hindi alam ng nagbabantay ang sasabihin at parang nahihiya pa ito sa kanyang asta kanina. Sasamahan niya daw si Logan sa itaas para doon gawin ang transaksyon. Ano ba ang collapse magic? Isa itong 4th circle earth elemental area spell. Depende sa kapasidad ng magician. Kaya nitong pawasakin ang bangin ng isahan lang. Pero matagal daw ang pag-activate ng magic na ito at maraming senyales na makikita. Hindi nito naaktuhan ng ibang mga material maliban sa lupa at dumi. Minsan lang din itong gamitin sa mga digmaan pero maganda ito para sa mga konstruksyon. Sa pamamagitan nito ay mapapabilis niya ang pag-develop ng minahan at maayos ang ibang problema ng sabay. Sa itaas ng tower ay may humarap kay Logan na isang matanda. Tinanong siya ng matanda kung 150 collapse magic scroll ba talaga ang bibilhin niya. Oo daw sagot ni Logan. Matagal-tagal na rin daw nang makatanggap sila ng galanteng kliyente. Siya si Radius Great, ang master ng Earth Tower. Sa isip ni Logan ay hindi niya akalain na ang Tower Master mismo ang haharap sa kanya. Mukhang may malaking sitwasyon dito dahil sa 1,500,000 ginto lamang ay siya mismo ang humarap dito. Mabuti daw ito dahil ang kahinaan nila ay magiging kalakasan niya. Sinabi ni Logan na maliit lamang ang kanilang lupang nasasakupan ng McClane kaya natural lang na hindi siya kilala nito. Humingi naman ang paumanhin ng Tower Master dahil hindi siya nakilala ng kanyang apprentice, sisiguraduhin daw niyang pagagalitan ito. Iginiit ni Logan na ayos lang daw ito. Nararamdaman naman ng apprentice ay lagot talaga siya. Sa isip naman ng Tower Master ay muntik na nilang mawala ang walang alam na customer dahil sa apprentice. Sa ganitong payapang panahon, sa pagsasaka at konstruksyon lamang magagamit ang collapse magic, anong klaseng noble daw ang gagastos ng napakamahal para sa ganitong trabaho? Wala din daw nakakaalam na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay unti-unting bumabagsak ang tower. Nagastos niya na rin daw ang budget ng tower para sa kasalukuyang buwan. Kailangan niyang makumbinsi ang noble sa harap niya para magkapera. Sinabi ng matanda na mayroong kahirapan sa request ni Logan. Ano daw ito? Tanong ni Logan. Ayon sa matanda, ang 4th circle na scroll daw ay kaya lamang magawa sa ilalim ng patnubay ng 5th circle pataas na mage at wala daw silang ganoong kadaming mage sa tower na ito. Ano naman daw sagot ni Logan? Sa isip ng matanda ay hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Pero susubukan pa rin niya. Sinabi pa ng matanda na ang mga scrolls daw ay mahal ang paggawa. Hindi na pinatapos ni Logan sa pagsasalita ang matanda at sinabi na kung ganoon ay wala siyang magagawa. Plano niya pan-aman daw sanang bumili ng 150 scrolls kada buwan. Kung mahihirapan daw sila sa 150 scrolls ay lilipat na lang siya sa Royal Tower. Biglang hamarang ang matanda sa daanan ni Logan. Tinanong niya kung tama ba ang dinig niyang 150 kada buwan. Tama nga sagot ni Logan. Kailangan niya ng 900 na scroll sa loob ng 6 na buwan. Hindi maipaliwanag ang pananabik sa mukha ng matanda. Pero gumuho ito nang iginiit ni Logan na hindi naman pala kaya ng tower nila. Pinigilan niya ulit si Logan at sinabi na gagawin ito. Tinanong siya ni Logan kung posible daw ba nilang magawa ito. Ayon sa matanda ay posible ito.
Binilang ng matanda ang posibleng presyo nito habang nililinis ang sapatos ni Logan. 150 scrolls ay 1.5 milyong ginto. Sa loob ng 6 na buwan nito ay 9 na milyong ginto. Napakalaking halaga daw nito, pero biglang inalok ng matanda na paano kung imbes na scroll ay kumuha na lang siya ng mage. Sa isip ni Logan, gumagawa nga ng mga scroll ang mga mage para ibenta dahil ayaw nila ng maduming trabaho, pero minumungkahi ng matanda na mag-arc-ila ng mage. Ang isang fourth circle mage daw ay kayang gumawa ng trabaho ng katumbas ng 300 scroll sa isang buwan. Pero papayag daw ba ang isang fourth circle cell mage na pumunta sa probinsya para sa isang konstruksyon? Sinabi ng matanda na mukhang may hindi sila pagkakaintindihan. Kahit daw siya ay mahihirapan na utusan ang mga fourth circle mage. Sa halip, ay magpapadala siya ng 9 na second circle at isang third circle na mga mage. Ito daw ay kanyang mga disciples na may karanasan na sa pagtatrabaho sa konstruksyon. Sa isip ni Logan ay mukhang mas maayos nga ito. Sa pangmatagalang trabaho, mas mabuti ang kumuha ng 10 mages kaysa isang fourth circle lang. Pero di niya inaasahan ang mga mage na nagtatrabaho sa konstruksyon. Gusto niya daw ito makita. Pinakita nga sa kanya ang mga mages pero napakadumi ng mga ito at parang mga pagod. Hindi makapaniwala si Logan sa nakikita. Matapos ang pagpapakilala ay umalis na nga ang mga mages. Sinabi ni Logan sa matanda na mukhang anumang oras ay maaaring mahimatay ang mga yon. Ayon sa matanda ay kahit ganoon ang itsura nila ay mga espesyalista ang mga yon sa konstruksyon. Sa isip ni Logan ay tama nga ang matanda. Mga magagaling ang mga yon lalo na ang third circle mage na nasa master level na at ang mga second circle ay mga eksperto na din. Nasa edad na 20 pataas ang mga ito. Sila ang mga talentong pag-aagawan sa ibang mga tower. Pero nakakapagtaka bakit papayag ang master na ipadala ang mages sa probinsya. Parang may kakaiba dito kaya susubukan niya. Sinabi niya sa matanda na mukhang hindi patas na ipalit ang 10 mages na yun sa fourth circle mage. Gawin nilang 120 scroll at 10 mga mages para sa 1.2 milyong ginto kada buwan. Hindi alam ng matanda ang magiging reaksyon niya sa alok ni Logan. Sa isip ni Logan, masyadong mura ang kanyang alok para sa talento ng mga mages na yun kaya karaniwan ay hindi dapat papayag ang master sa alok na ito. Pero nagulat si Logan nang biglang pumayag ang matanda at ang nakakapagtaka ay nakahanda na ang kontrata. Sa isip ni Logan ay napakabilis namang pumayag ng matandang ito at kailan niya kaya naisulat ang kontrata. Nabalitaan naman ito ni Clayton, ang master ng mga mages. Pinapakalma siya ng kanyang katiwala. Nagagalit siya dahil matapos daw na gamitin ng kanyang mga disciple ay kailangan na naman nila ulit ng dagdag na tao. Ano na naman daw ang dahilan bakit kailangan ng Tower Master ng dagdag na mga disciple niya? Ayon sa katiwala, sa may isang liblib na lugar sa timog, sa mga teritoryo ng mga McLean. Sa loob ng 6 na buwan, hindi natapos ng katiwala ang sinasabi. Biglang tumayo si Clayton at sinabi na kailangan na niyang ayusin ito. Agad na sumugod si Clayton sa Tower Master at sa isip ni Logan ay mukhang may hindi magandang mangyayari. Galit na galit si Clayton dahil sa desisyon ng matanda. Pinipigilan na siya ng kanyang mga disciple pero ayaw niyang paawat. Nagulat si Logan sa nakita. Isang fifth circle. Tinanong ni Clayton ang master kung ipapadala na naman daw ba niya ang kanyang mga disciple. Iginiit ng matanda na para ito sa ikabubuti ng tower. Pero bakit parati na lang daw ang kanyang mga disciple ang pinapadala? Bakit sila palagi ang pinapagawa ng mahirap na trabaho? Ito ang mga tanong ni Clayton. At ang malala pa ay ang mga mismong kagagaling lang din sa trabaho. Dagdag pa ni Clayton, simula nang maging isa siyang fifth circle at naging elder ng tower, ay parang hinaharas na siya ng Tower Master. Mukhang napagtanto na ni Logan ang nangyayari. Si Clayton ay umangat sa fifth circle at naging isang elder sa napakabatang edad at ang Tower Master ay parang nabahala. At dahil hindi niya mag-alaw ang elder, sa mga disciple ni Clayton niya binubunto ng lahat. Ang kanilang gulo ay mukhang makakabenepisyo daw sa kanya. Napakapabor na kontrata para sa kanya. Sinabi ng Tower Master na kung hindi daw sila susunod sa kanya ay lumayas na lang sila. Nagalit si Clayton sa sinabi ng matanda at inilabas ang kanyang magic. Mukhang hinahamon daw siya ni Clayton saad ng matanda. Ramdam ang pagyanig sa mga palapag ng tower.
Pipigilan na sila sana ng ibang mga apprentice at handa na rin ang dalawang elder magsagupaan pero natigil ang lahat nang hinampes ni Logan ang kanyang selyo sa kontrata. Nalito ang dalawang elder. Biglang lumapit si Logan at sinabi sa kanila na sa pamamagitan nito, ay buo na ang kontrata. Ano kaya ang kalalabasan ng transaksyon ni Logan sa Earth Tower ng Grandia? Maisasama niya kaya ang mga mage sa kanilang teritoryo? Alamin natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!